Dear Lady Love TV. Saved and Trapped by Billionaire's Love. Tunghayan na po natin ang ika-6 na bahagi. Ilang linggo pa ang dumaan at nakasanayan na rin ni Pia na hatid sundo siya ni Yael. Sa tuwing lalabas nga siya sa gate, ay automatic kung nakaparada ng sasakyan ng binata sa tapat ng bahay nila. Hindi na ito pumapasok sa loob dahil madalas ay nakikipag-usap ito sa cellphone. Kung hindi ang parents nito ay ang girlfriend nito ang kausap. For some reason, she felt irritated towards the latter. Tama bang makipag-flirt si Yael sa telepono? Samantalang nangako itong kapag siya ang kasama, ay sa kanya lamang nakatuon ang focus nito. It was a regular morning. Katulad din ng nakasanayan, ay pagbaba ni Pia mula sa kanyang kwarto, ay wala ng kanyang parents. Mas malayo na kasi ang mga binibisitang foundation ng mga ito, kaya 6:00 pa lamang ay nakaalis na. Si Kier naman ay inaasahan niyang natutulog pa sa silid nito dahil wala itong klase. Samantalang sila ay may 1 linggo pa bago sumapit ang intramurals. Ilang minuto pa at mabilis na tinapos ni Pia ang pagkain. Wala rin naman siyang kasalo sa mesa, kaya ano pang dahilan upang magtagal siya sa hapag kahit maaga pa. Gayunman, naka-uniforme na siya nang sa gayon ay lalabas na lamang siya kapag narinig niya ang pagbusina ni Yael. Na hindi nga nagtagal ay umalingaw-ngaw na sa labas ng gate. She frowned. Sasamantalahin na naman niya ang moment na to para tawagan ang girlfriend niya. Para namang hindi sila nag-uusap buong gabi o nagkikita sa school. Ipapa-terminate ko na kaya siya bilang yayo ko. Natawa siya sa huling tinuran sa isipan. Sa tuwing inaasar kasi siya ni Yael. Nitong mga nakaraang linggo ay tinatawag niya itong alalay o yayo bilang ganti. Gayunman, hindi pa niya ito kinakakitaan ng pagkapikon sa kanya. Samantalang siya ay kindatan lang nito ay namumula na sa pagka-conscious. Hindi niya maintindihan kung bakit sensitibo siya sa walang mali siya na panunukso ng kababata. Dahil sa magkaiba sila ng pananaw sa isa't isa. Na dahil sa pagiging maalaga nito at maalalahanin sa kanya, ay unti-unti nang umuusbong ang pakikitungo niya rito. What a shame, his Yael still saw her as a little sister. Parang si Yana lang ang nakababatang kapatid nito. Naglalakad na palabas ng pinto si Pia nang marinig niya ang sunod-sunod at walang patig na pagbusina. Napasimango tuloy siya. Masyado namang atat. If I know, nagbabad lang naman siya sa phone. Kunwari pa nagmamadali. Hindi niya ako mag-good time this time. Sinadya na lalong bagalan pa ang paglalakad. Paglabas ng gate ay hindi niya nagawang magkamali. Talagang may kausap nga si Yael sa phone nito. The young man was leaning against the sports car, one hand in his pocket, the other holding the phone pressed against his ear. Pero sa pagkakataong ito, napansin niyang seryoso ang mukha ng binata at pabulong din ito habang nagsasalita. Okay ma'am, no problem. Mauna na kayo sa Cebu. Susunod na lang ako pagkatapos mismo ng intramurals. Hindi ko kasi pwedeng iwanan ang team. Is Lolo okay? But if you want, mag-excuse na ako ngayon para makasunod dyan. Sunod-sunod na tumango si Yael habang tahimik na pinakikinggan ang nasa kabilang linya. Pia was already beside him when he said goodbye and slid the phone back into his jacket pocket. Sininang yan? Pia asked worriedly. Ano raw ang tungkol sa lolo mo? Bagsak ang mga balikat ni Yael nang magbuntong hininga siya at lumingon sa dalagita. She says Lolo decides to have a vacation in Cebu. Namimiss daw ang dagat. Anyway, mas makabubuti nga sa health niya yon. Baka sakaling mawala ang mga taning sa kanya. I know it's quite impossible lalo na't ayaw niya nang magpa-confine sa hospital. But who knows? He let out an empty chuckle. Tila kinurot ang puso ni Pia. Kahit itago ng binata sa kanya, ay ramdam niya ang pag-aalala nito. Minsan na rin siyang nakabisita sa bahay ng lolo nito. That was a few weeks ago. Inimbitahan kasi ang pamilya niya nung mag-birthday ito. She had forgotten the old man's age, but he really looked old and weak. Napayakap si Pia sa braso ng binata. Tama ka, Yael. Who knows, magkaroon ng miracle at humaba pa ang buhay niya. Naalala ko nga yung lola ng classmate ko. Nakapag-celebrate pa ng 100 years last week. Kaya ngumiti ka na riyan. Kasi sayang yung looks mo kapag sobrang seryoso mo. Everything will be okay. Yael looked down at her. Amazement was sparkling in his eyes. Marahan siyang ngumiti. So, lagi mo palang pinapansin yung looks ko, Pia. Huh? Namumula na tila kamati sa mukha ni Pia. She wanted to deny it. But for heaven's sake,
Bakit pakiramdam niya ay lagi siyang tinatraidor ng kanyang mga ekspresyon? Hindi Bakit? Ibinanggit ba ako nagwapo ka? Sobrang pangit mo kaya. Really? Yael grinned. At ikaw naman ang cute mo kapag namumula. Gustong matunaw ni Pia sa kinatatayuan. Ngunit dahil hindi siya mantikilya, ay lumihis na lamang siya ng tingin. You're talking no nonsense. Tara na. Baka mahuli pa ako sa klase. Natatawa pa rin si Yael nang buksan ang pinto ng kotse para sa dalagita. Alright kamahalan, pwede ka nang pumasok sa loob. Nagyuko pa siya ng ulo habang nasa dibdib ang isang kamay. Karangalan ko pang pagsilbihan kayo habang buhay. Ano bang sinasabi mo? Nang aasar ka lang Ngit-ngit ni Pia at padabog na umupo sa loob. Nang maisara ang pinto ay pinagmasdan niyang umikot sa sasakyan ng binata. Nang makasakay ito sa driver's seat, ay saka siya umiwas ang tingin at lumingon sa bintana. Seatbelt po kamahalan. Pakisuot na lang at baka sa pulis tayo humantong imbis na sa school. Paalala ni Yael sa mapaglarong tinig. Fine. Pia fastened her seatbelt. Pero sa labas pa rin siya nakatanaw. Okay na po ba? Ano pa pong gagawin? Turn off my phone? Ay, no need po. Hindi naman tayo dadaan sa gas station kasi dumaan na ako roon bago pumunta rito. Kaya we're good to go. Talaga lang ha, baka kailangan mo pang tawagan ang girlfriend mo bago tayo umalis. It was supposed to be a whisper, ngunit sa inis niya ay napalakas ito. Huli na upang bawiin ni Pia dahil nakangisi si Yael nung lingunin niya ito. Ganoon na lamang ang pasasalamat niya sa kalagitnaan dahil hindi siya nito tinukso. Humupa ang pagkainis ni Pia na makarating sila sa school. Dapat lang talaga na ikondisyon niya ang kanyang mood. Kung hindi baka maapektuhan ang kanyang klase. Mabuti nga't hindi siya pinakailaman ni Samantha. Gayunman, iniirapan pa rin siya nito sa tuwing magtatama ang kanilang mga mata. Nang nasa pintuan na ng classroom ay inabot ni Yael ang bag sa dalagita. By the way, I need to tell you something. Lumingon si Pia sa loob ng klase. Mabuti at wala pa ang guro. Ang mga classmate naman niya ay kanya-kanyang daldalan sa bawat isa. She looked up at him. Ano naman yon? May practice game kami mamaya sa labas ng campus. Bale sa St. Francis Square to be exact. Oh, Pia blinked. Malayo-layo rin ang lugar na yon sa kanilang school. Okay, tapos? Hindi ako sigurado kung anong oras matatapos. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako malilate. At exactly 4 p.m. nandito ako na sa labas. Mabagal na tumango si Pia. Bakit bigla siyang nag-alala? Kahit kailan naman ay hindi pumalya sa pagsundo sa kanya si Yael. Lagi rin itong on time sa pagsundo sa kanya dahil ayaw nga nitong tumatambay siya sa klase kapag quitting time na. So, getting back to the question, ano't ganoon na lamang ang pag-aalinlangan niya. Nadama na lamang ni Pia na pinisil ng binata ang kanyang baba. I know you're going to miss me, pero pinapangako ko. Kahit hindi pa tapos ang game, sisibat ako para dumating dito bago ang uwian. Kaya hintayin mo ako mamaya, alright? Don't talk to strangers. Kumindat siya rito at tumalikod. At sisipol-sipol pa habang naglalakad palayo. Kung maaari lamang na batuhin niya ng bag ang binata, gagawin niya. Hindi siya makapaniwala na naisahan na naman siya nito bago pa umalis. Ang buong akala ni Pia ay dahil sa kaunting araw na lang ang nalalabi bago mag-sem break, ay maluwag na rin ang kanilang leksyon. Ngunit kabaligtaran ang nangyari dahil katakot-takot na pages ang ibinato sa kanila ngayon. Tila lalo pang nasiyahan ang kanilang guro na nakasimangot sila habang kinokopya ang instruction sa board. Mahaba-haba rin ang bakasyon nyo, class. Kaya itong mga homework, okay? Mabuti na rin yung hindi kayo tumigil sa pag-aaral kahit wala tayo sa school. This is all for you too. Am I clear? Matamis ang ngiti ng guro sa kanila. The class groaned. Yes, ma'am. Maya-maya pa isang matangkad na lalaki ang pumasok at tumayo sa harapan. He was wearing a baseball cap and a polo shirt with the university logo. Nang tumango ang kanilang guro sa lalaki, saka ito nagsalita sa kanilang lahat. Hello guys. I'm Mr. Yan, one of the facilitators for the upcoming intramural sports. He waited for the acknowledgement of the students before he continued. I'm here to let the names of those involved in the particular game. So since fixed na ang players natin sa basketball, ang kukunin ko lang ay players para sa volleyball, badminton, track and field, taekwondo, at sepak takraw. Doon muna tayo sa volleyball. Who wants to join? Girls only. Me. Napatingin ang lahat sa pinakahuling row. Good. May I know your name, young lady? I'm Samantha. At MVP ako sa last school kaya malaki ang chance ko na makasali sa team. Nagpalakpakan ng buong klase sa confidence sa Samantha. Kahit si Mr. Yan ay humanga rin dito. At agad na pinapunta sa harap upang bigyan ng form
at kunin ang buong pangalan. Pagkatapos ni Samantha ay dumako naman ng facilitator sa iba pang sports. Walang kime ang klase at buong kumpiyansa na nagpalista sa mga nais nilang salihan. After all, the class was the cream of the crop kung tawagin ng ibang section. Minsan ay powerhouse class pa dahil magaling ang mga ito sa academics man or extracurricular activities. Okay, Mr. Yan sighed in excitement. Ngayon pa lang, binabati ko na kayo. Napaka-sporty nyo. Muli niyong pinahapyawan ng basa ang hawak na papel at biglang nagtaas ng kilay. Oh no, munti ko nang makalimutan. Kailangan din pala niyo ng at least one candidate para sa Mr. and Miss Intramurals. So, sinong pwede? Anyone? Nagtaas ng kamay ang guro habang pinapahapyawan ng tingin ng buong klase. Biglang tumayo si Dolly at tinurong walang kamalay-malay na si Pia. Si Pia po, Miss Intrams. Natagpuan na lamang ni Pia ang sarili na hinihila siya ni Dolly papunta sa harapan ng klase. Kung haharap siya sa salamin ngayon, batid niya mukha siyang tanga dahil hindi niya alam kung bakit siya naroon. Did she even raise her hand to participate in a certain sport? Good. Mabuti at may willing na sumali sa Miss Intrams. Thank you, Pia. Napalingon si Pia sa instructor. Nakangisi itong sumusulat sa hawak na notebook. Saka muling bumaling sa klase. Now, isa na lang. Sino ang pwedeng Mr. Intrams? Si Aaron po, sir. Model po yan. Kung hindi nyo na itatanong. Exclaimed a young guy in the farthest row. Tinuturo pa niya ang binatang binanggit niya na mabilis namang sinang-ayunan ng buong klase. Ay opo, si Aaron po. Tiyak na panalo na kami kapag siya ang sinali. Kasalukuyan nakayuko si Aaron sa cellphone nito. Ngunit nang marinig ang pangalan ay nakasalubong ang mga kilay na umangat ang mukha. Why me? Sumenyas sa instructor yan sa binatilyo. Can you go here, brother? Para makita namin kung bagay nga kayo ni Pia. Halata sa mukha ng binatilyo ang pagkalito. Gayunman tumalima pa rin siya bilang tanda ng paggalang. He stood at his full height and even though he was walking lazily to the front, he still looked like a model showcasing the expensive jacket he was wearing. Tumango na nasisihan si Mr. Yan. Sa tikas mong yan, malakas ang laban ng department natin. Aniya. Hinila niya ang binatilyo sa braso nito at tinabi kay Pia. Muli siyang humarap sa klase na nakangisi. Class, bagay ba sila? Muling lumakas ang hiyawan ng buong klase. The impact made Pia blush hard so she stared at her feet. Hanggang ngayon, hindi niya mawari kung paano napunta sa ganoong kalagayan. Salamat sa kanyang matalik na kaibigan na ngayon ay ini-imagine niyang sinasabunutan niya sa isipan. Nakakainis ka talaga, darling. Kung alam ko lang, umabsent sana ako ngayon. Maya-may nagpaalam na si Mr. Yan. Pag-alis nito ay nagsibalikan ng mga masuswerteng napili sa kanilang mga upuan. Okay, let's go back to our lesson. Ito ang dapat inuunan nyo at hindi ang pagpapares-pares. Tandaan nyo, mga bata pa kayong lahat. Habang patuloy na nenermo ng kanilang guro, ay bumulong si Dali kay Pia. Si Ma'am talaga napaka-KJ. Anong tingin niya sa atin mga kinder? Imbis na sumang-ayon, mababaw na kinurot ni Pia ang kaibigan sa tagiliran nito. Lalo siyang naasaran, tinawanan lang niya. Ano bang iniisip mo, Dolly? Bakit sinubo mo ako sa Miss Intrams na yan? Pabulong pero madiin niyan sabi rito. At bakit hindi, Pia? Kung hindi mo pa alam, ipapaalam ko na ikaw ang pinakamaganda rito sa klase natin. Kahit nga buong grade 10 mas maganda ka pa kaya sa mga regular na sumasali sa Miss Intrams. Sila kasi makeup lang ang nagdadala. Ikaw, natural beauty. Mukha kang Latina. Pinaliitan ni Pia ng mga matang kaibigan at umayos sa kanyang pagkakaupo. Sa guro na siya nakatingin, nakasalukuyan nagsusulat sa blackboard, pero kay Dali pa rin ang atensyon niya. Sinasabi mo lang yan kasi best friend kita. Pia, for your information, hindi lang ako nagsasabi niyan. Talaga lang ha? Bakit? Sino pa ba? Sandaling lumingon si Dali sa direksyon ng hinirang na candidate sa Mr. Intrams na si Aaron. Napangisi siya nang mahuling nakatingin ng binata sa direksyon nila. Muli siyang bumaling kay Pia. Di si Aaron, crush ka kaya niya. Napasimangot si Pia. Maniwala ko sa'yo, ang suplado kaya ng lalaking yon. Grabe siya, dahil suplado hindi na pwedeng magka-crush. Taas kilay na puna ni Dolly. Narinig ko kaya sila ng mga kabarkada niya one time sa kantin. Tinutokso nila si Aaron na ligawan ka na. Total bagay naman daw kayo. The idea that someone was having a crush on her made Pia giggled inwardly. He wasn't just someone. She knew it. Bago pa man niya ito naging kaklase ngayong high school, ay batid niyang modelo na ito ng mga teenage apparels for young guys. At noong nakaraang taon lang ay sumali na rin ito sa reality show for
artista search. But then, according to some gossip, he dropped the show and the exclusive offer of the showbiz company. Sayang man sa mata ng iba, kung si Pia ang tatanungin ay naiintindihan niya ang kaklase. Katulad kasi niya ay honor student din si Aaron. Para sa kanila ay mas mahalaga pa rin ang pag-aaral. Gayunman, sa loob-loob niya ay hindi pa rin ganap na sumasang-ayon sa pagsali sa intramurals. Pulling her thoughts back to reality, she sighed heavily and stared at Dolly. Maniwala lang ako kung siya talaga ang magsasabi sa akin, okay? Problema ko na nga ang Miss Intrams, binigyan mo pa ako ng isa pang problema. Napakasama mong best friend. Malawak na umisi si Dolly. Naku girl, papasalamatan mo rin ako dahil sa sinali kita. You're welcome na agad ang sagot ko. At about kay Aaron, kahit hindi ka maniwala, wala kang magagawa. May tama sa'yo si pretty boy. Kumindat siya. Bubuka na sana ang bibig ni Pia upang sumalungat nang biglang ihampas ng guro ang stick nito sa blackboard. Kayong dalawa, nakatanaw ito sa direksyon nila. Masyado na kayong sabik sa bakasyon at kahit nagle-lesson ako, nagdadaldalan kayo riyan. Kahit walang binanggit ng guro, batid ni Pia na siya at si Dali ang tinutukoy nito. Tila nais niya mag-evaporate na parang alcohol dahil sa kahihiyan. Deep inside, she was screaming at Dolly. She eagerly wanted to go to Mr. Yan's office too after the class. Hindi niya lang talaga feel na sumali sa contest kung saan kailangang magpakita ng kaunting balat at magpaganda. Halos ibuhos ni Yael sa kanyang mukha ang bote ng tubig habang patingala itong iniinom. Kahit nga ang suot niyang shirt ay nababasa na rin sa bandang dibdib niya. The spilling wasn't due to clumsiness. Sadyang nagmamadali siya dahil nakatakda pa niyang sunduin sa school si Pia. Akmang dadamputin niya ang kanyang bag mula sa bench nang isang pares na makinis na mga braso ang pumulupot mula sa kanyang likuran. Bakit parang uuwi ka na? Nagpa-practice pa ang mga katim mo ah. Venice, huwag mo muna akong yakapin. Bulong ni Yael at lumingon sa dalaga. Pawisan ako, baka mabasa ka pa. Hindi ininda ni Venice ang pagkalas sa kanya ng binata. Nakangiti pa rin siya habang pinupunasan ng malambot na face towel ang mukha ng nobyo. Do you think I care? Mas hot ka kaya kapag pawisan. Alam ko yun dahil madalas din tayong pawisan kapag magkasama, remember? Kagat niya ang labi ng tumingkayad at bumulong sa tenga ng binata. Willing din akong paliguan ka kung gusto mong sabayan pa kita. The voice was so sensual. It almost made Yael groan. Kung wala nga sila sa public, siniil na niya ito ng halik sa kinatatayuan nila mismo. Public display didn't bother him though. He was doing a lot of it way back in the US. Ang iniisip lamang niya ngayon ay ang sasabihin ng mga katim niya. Puro lalaki pa naman sila sa gym ngayon. I want to, Venice, pero hindi pwede ngayong araw. Just reserve it some other time. Tipid siyang umiti sa nobya at kinuha sa kamay nito ang tuwalya upang siya nang magpatuloy na magpuna sa kanyang mukha. Kumunot ang noo ni Venice. But why? May lakad ba kayo ng pamilya mo? Wait, kailan mo nga pala ako ipapakilala sa kanila? Nahinto si Yael at tinitigan ng dalaga. Ang tanong ay kung may balak ba siyang ipakilala ito sa kanyang mga magulang. Was their relationship deep enough to pursue getting to know the parents? Siya nga ay hindi pa rin niya alam ang bahay nito. Ang tanging batid niya ay ang tinitirhan nitong apartment kung saan madalas nagaganap ang maraming kababalaghan sa pagitan nilang dalawa. He enjoyed it and he admitted. Iyon naman talaga ang pinagkasunduan nila, to have some good time with each other's company. Yun lang, it was only a physical attachment for him. Going back to his girlfriend's question, Yael shook his head and said, actually, wala ang parents ko. Ako lang ang tao sa bahay. And the reason why I can't be with you today is Pia. Susunduin ko pa siya, so I need to look decent. Mababa at seryoso ang pagkakabigas niya sa kanyang huling salita. Tumalikod na siya at tumango sa mga katim na kasalukuyan nagbabasketball pa rin. Hindi na niya kailangan pang lingunin ng nobya kung ito'y kasunod niya dahil walang tigil naman ito sa pagsasalita sa kanyang likuran. Honey naman, wala bang parents ang babaeng yan? Talagang kinakarir mo ang pagiging babysitter sa kanya? Daig mo pang binatang ama sa ginagawa mo, alam mo ba? Yael paused. Halos magdikit na ang kanyang mga kilay nang humarap siya kay Venice. Are you going to argue about her again? Kasi kung oo, mas mabuting huwag muna tayong mag-usap, Venice. Hindi ko sasayangin ang oras ko sa pag-explain tungkol sa kanya. Hope you get it.